Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Tuesday, July 30, 2024. So talagang pullback na si PSE natin. Lumagapak siya dito sa ilalim ng MA 100 natin. So not very bad yung galaw na market natin at parang ramdam ko na yung paparating natin na ghost month. So nag-drop ulit tayo 6,606.36, negative 0.64 po yung ating index. So karamihan dyan mga big caps na naman yung nalaglag dito sa listahan natin. So mukhang papahinga si PSC. So meron tayo ulit 607.78 million net foreign sales. So halos or more than 1 billion na. So more or less than 2 billion na lang yung pinaka net foreign buy dito sa market. Ayan. So lumalabas sila. Anticipation siguro to sa parating na ghost month ng ating market. So nagpupunta sa mga bonds, yields, doon na pupuntahan yung mga investors natin. So, tingnan natin. Hopefully, ang makakabawi naman yan pagdating ng August is yung interest rate cuts ng US markets natin. So, yun din yung inabangan natin para makatulong na magpabalik sa sigla ng ating market. Pero ngayon, since labasan pa rin nga naman ng earnings mula end of July hanggang first week ng August sa US market. So, marami din siguro nag-aantabay ko anong mangyari din sa mga stocks natin, di ba? So meron na yata pa isa-isa na lumalabas na earnings po yung ating mga stocks. Okay? So dahil doon, medyo uneventful yung market natin. Laglag karamihan na listahan natin maliban dito kay na MRC at saka si PHR naman. So si ACN natin, nag-drop siya, pero kapon okay lang, nag-breakout naman tayo, di ba? Negative 1.5%. So negative 5 or rather net foreign sale tayo ng 5.02 million dito kay ASEAN natin. Pahinga muna daw bago marangkada ulit si ASEAN. Tapos si MRC, ng araw na to kanina more than 10% naman siya, no? Panalo yung nakabottom pick kay MRC. So, nag-up siya ulit ng additional na 6.9%, pero ewan ko lang kung may na-trap doon sa bandang taas. Hopefully, wala naman masyado o konti lang yung na-trap sa bandang taas. Kasi medyo matagal din yata na umabot ng more than 10%, di ba, na nag-steady siya. Bago sa closing natin is yung 6.9% na lang siya. So meron siyang 332K na net foreign buy sa market natin. Tapos, syempre, GGS, yung pinakamahina na yata na big caps sa mga holdings natin, negative 2.52%. So meron siyang 10.97 million net foreign sales. So wala, medyo walang karga kasi si GGS natin. Tapos si PHR, meron na namang bagong dito. So sabi nila, since mawawala yung Pogo, yung mga casino natin yung lalakas. Ayan. So ewan ko lang kung matutuloy yan kasi si Bloom parang hindi rin naman masyadong umakyat yung price niya. So eto na lang, ang pinaka-catalyst na lang natin sa kanya is kung meron na ulit siyang bagong investor. So wala pa naman tayong balita sa kanya. So nag-up siya ng 6.56% for today's trading natin. Tapos si PXP, nakalimutan na yung mga oil and gas natin. Nawalan na momentum. So negative 3.14%. Mukhang magre-retest to sa mababang support. Tapos meron siyang net foreign sale na 7.56K. And then si ATN natin, so hindi rin natigil yung pag-drop niya na nabutas kasi yung pinaka-support natin. So nag-drop siya ng 3.45% dito sa market natin. Okay? So medyo matamlay yung majority ng ating stocks. So disclaimer po, as usual, yung mga bago dito sa channel natin, please don't forget to read po yung ating disclaimer. Sabi natin, yung ating review is for education purposes lang po. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng ating stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. Make sure siguro during this time ulit na mahina yung market is doon tayo sa mga big caps natin. Huwag lang siguro ewan ko lang si GGS, ayaw eh. Maganda yung price niya pero ayaw na umakyat ng price action niya. So anyway, and then follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po. And kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. So meron po yan. Mag-start ulit tayo ng August. Ayan, August 1st. Ayan, yung bagong entry ulit natin sa kanya. Okay, tapos sa mga nakasubscribe dito sa channel natin, as usual, paki-check na lang din po yung mga trending stocks review. So maraming salamat po. Company reviews, yung ating mga profit or loss, yung ating mga basic indicators.
So ano siya sabi na technical analysis natin? Pullback si PSE. Fundamentals, yung mga risk management plus yung ating PSE stock market learnings naman. And then follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to. Kala ko mag 70K na kanina si ano si crypto natin kasi kapon, di ba? Halos nag-reach na yata siguro nag-peak to sa 70K si crypto natin. Tapos nag-pullback naman siya, di ba? So ngayon nasa 66K pa rin yung galawan niya. So follow po ako dito, malay mo. Mabuhay yung mga play to earn games natin. Plus, sa social media, follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader na Facebook account para updated ka sa mga posts natin or dito sa ating Facebook page na Palabi Traders. Yan, double check mo na po yan. Tapos sa articles natin dito sa Bodegi Peak, sa local market, dito sa US and cryptos. So sana mabuhay natin yan. Tapos yung mga article, rather yung mga repost natin. So kompleto na tayo. Andito na yung summary ng index natin galing kay Philippine Stock Exchange naman. So very bad, 607.78 million net foreign sell. Ayan, sell tayo ha. So ang pinaka tinumaan ulit is, ayan nagpapaalam na yata si Financial sa negative 1.62%. Kasi kahapon, o isang araw ba yun, o kahapon nag-drop siya ng 2%, ba? Sobrang laki. So nag-ano to siguro doon sa interest rate cuts. Pero si property na inaasahan natin na umakyat, lagapak din naman siya, negative 1.29%. So panalo lang is yung ating services sector naman. Okay? So foreign funds bought, CBC, Metrobank, CREC, Manila Water, URC, ACAGI, LPG, MRC ba? Net foreign ba si MRC? Globetel, Converge dito at saka si BHI. So foreign funds sold, BDO, BPI, Security Bank, mga banks, ASN, APF, Gen, MER, Petron, DNL, EMIFB, GSMI, Jollibee, Aboites, ATNB, Ali, 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 Erich, Script, ayan, napapantay sa mga REITs, DDMPR, ATI, SEB, ICT, Bell, Bloom, Home, si Robinsons may mga post dito na na 400% yung earnings niya. So kaya pala panay ang nito, share buyback 7 at saka si Wilcon. Ayan, andito pala. So up siya ng net income up by 240%. So 200, yung 400 is Q2 siguro yan First up yan. First up 240% up. Ayan. So abangan niyo na lang si Robinsons Retail Holdings. Tapos yung closing natin, ito nga yung pinaka-summary. Sa nung 2 p.m., laglagan tayo, no? Pinakamalakas yung drop si Ali. Tama ba? All o Ali, ASN. Pero nakabawi na, di ba? Nung closing si ASN. Medyo bumawi naman ng kalahati. GGS ito hindi na nakabawi. Ang mga berde lang kanina, si AGI, SMC, LTG, Nickel, ICT ba, services, DMC, SEC, ba, malapit na ba dividends natin, at saka si Bloom. Pero hindi to yung hindi to yung close nung 2 p.m. Ayan. So mga ka-crypto, abangan natin to. Mag-ipon tayo ng BP sa ating Bitcoin kasi reach 6-week high pero pullback na yun, di ba? Driven by Donald Trump's supportive statements on cryptocurrency during Nashville conference. Ayan. Kasi maka-pro crypto pala si Don Trump natin. So mag-spike daw or rather nag-spike sa 70K kanina si Bitcoin. Ayan. Ali, share buyback. Ayan. So tulong ka na lang Ali sa pag-buy ng stocks natin. Meralco with the steady growth trajectory of the economy, we are satisfied that Meralco will sustain its robust performance throughout the years. Tapos, Philippine lenders have seen peak margin gains. Okay, yung finance natin. Kasi nagpo-pullback na siya eh. So, says August rate cut possible after June. CPI, ayan. Kaya pala medyo nagpo-pullback na malakas yung ating mga banks. Ayan. Tandaan niyo po yan kung meron kayong banks na stocks. Pag nagbawas ng interest rate si US market, magbabawas si Pilipinas, yung more than 6% na interest rates sa mga banks, mababawasan ninyo. Kaya minsan nagpo-pullback o umalis yung mga investors natin dito sa mga banks naman. Ayan. So double check na lang po kung meron kang bangko. Pero anyway, di naman natin masabi kung kailan talaga yung actual na malakas na mga drop nila.
So pwede rin naman kasi mag-bounce by tomorrow's trading kasi kung medyo malakas na yung drop nila, so normally babounce yung mga strong stocks natin. So Jollibee drops 8 billion preferred shares. Fruit, listed food and beverage kiosk operator, Frutas, has secured a deal for the exclusive distribution of Poland Hopia. Ayan, kapon to, Cebu. Unit FCG achieved sales milestone with GrabFood, kapon din yan. Kept dissolves unit to dissolve 40% ownership in each of Opon key properties. Ayan, magda-divest si Kit. Ayan, check niya lang po. CIC, okay, plus 90% ulit siya, second quarter. BDO is plus 12%. Tapos si PNB approves rehab plan for select remittance units. Meralco hikes earnings. Sino pa? Dito sa baba, Medco. Umakyat po si Med kanina, kung napansin nyo. Lakas ng ano nito eh. Galawan niya. Discloses Winter Dragon acquisition of Millennium Empire Holdings, which indirectly holds 61% of Med. Triggering tender offer requirement. May tender offer. Ano ba to? Matatanggal din ba to si Med natin? Pumitik to Mamaya silipin natin si Med. Kaya pala pumitik kaninang umaga. BLL secures fresh fund to meet obligations. Okay. Raslag will auction its property in Mexico. Coming up, Fed rates, ongoing na, okay parating siya, all AC. So okay yung profits niya. Si Tugs, Bags, MT, Terranova salvage contract. Okay, so kahapon to. July 29 pala yan. Okay, so yan yung pinakasama niya. Tapos, Tesla stock is a new stock pick at Morgan Stanley. What are your thoughts? Ayan. So, malakas pala si Tesla ng sa Share buyback si Ali, Mrs. G, at saka si Costco. ASN kapon to. Aspires to be the largest listed renewable platform. Ayan, laban sila ni SPNEC natin. Says Fed to indicate September rate cut more likely. So, mas maaga pala sa Pinas, no? Kasi August yung parang nabasa natin kanina sa kanya naman. Tapos yung galawan natin kahapon, so eto ba yun? Philrich signs lease expansion deal. Medco, parent company acquired. MVP acquires 10% of Byte Center. Jollibee kills plan preferred offering. Okay. So hindi rin pala matutuloy yan. Tapos yung galaw natin sa US market, actually malakas sila nung during the trading na nating kagabi pero sa close, nag-drop na naman. Tapos ipinapakita ngayon ng market, medyo okay na ulit yung US markets. Pero sa Asia at saka European markets, medyo malakas yung laglagan din. Kaya yung market natin is takot na takot din during the day's trading naman natin. Okay? So, yung patalastas ulit yung ating Patreon po. So, paki-check na lang po kung meron kayong kung gusto yung sumali dito sa ating trading group. So, double check na lang po yung mga requirements dito sa ating Patreon channel naman. Okay? So, double check mo na lang. Tapos, tingin tayo sa PSE market. Okay, so chart muna bago yung mga losers sa winners. So, resistance, hindi yan, hindi 6.8. Dito tayo. Parang false breakout tuloy yung 6.8. So, medyo laglag tayo. And then, balik na tayo dito sa sideways channel. So, sabi natin, ito yung expect natin kapag nag-take effect yung ghost month. So, hindi naman natin akalain na exactly magiging first day of August kasi from the past 2 days, okay naman yung galaw, di ba, ng Friday from last week trading. Okay naman yung galaw ng market natin kaya hindi natin expect. So, ang sabi natin last week is probably mga midweek ng August or first week ng September na siguro yung Kasi malakas yung net foreign buy pero ngayon, tignan mo naman, parang babawiin natin yung sinabi natin kasi halos araw-araw more than 500 million yung lumalabas ng foreigners. So, yung 3 billion natin, naging more than 2 billion, tapos ngayon is more than 1 billion na lang yung foreigners dito sa market. Hopefully, magstay yung natira na yan. Bukas, hopefully, may bounce tayo kasi kung hindi, laglag tayo sa 6.4 ulit ng market natin kung mag-take yung full effect ng ating ghost month. Kasi last time naman, okay, historically lang naman to. Last time, nag-drop tayo ng 10% bago siya nag-recover yung market natin. So, anyway,
wala tayong magagawa dyan. Antayin na lang natin yung recovery ulit ng ating market kasi wala naman shorting sa Philippine markets, di ba? So anyway, ito yung mga losers natin o winners muna. ICT, 0.86%. PLDT, 0.54. Hindi rin ganun kalaki. AC, 0.34. URC, 0.85. Si Bloom, bottom na ba yan? 0.48 at saka si Meralco 1. Si Meralco, gusto mo breakout to. Meron siyang dividends na 2% pala na parating. Okay. So tapos dito sa mga losers, BDO 2 point, ayan o, nag-ano na siya. Nagde-drop na sa interest rate cuts yan. Negative 2.85%, BPI negative 0.73%, Purbank, so Metrobank minus 1.59%, si Ali negative 2.9%, SM negative 0.5%, ASN okay, so tignan natin mamaya, 1.5%. SM, negative 1%. Jollibee, negative 0.26% naman. Okay? So, yan yung galawan sa mga big caps. Tapos, sa winners and losers natin, si Med. Ayan. So, ito na yun, si Medco. Ayan, meron siyang catalyst. Mag-tender offer daw. Yung parent company ba yun? Yung nag-acquire sa kanya. So, anyway, 50%. Ceiling pala to, oh. Okay, may ceiling tayo dito. So bukas na lang natin makikita pala to kasi nag-close na tayo. Okay, so 0.2164 yung next na resistance. Tignan natin kung abot siya dyan. Kasi parang gustong laruin din ng mga traders natin itong si Medco kasi close niya na 50%. Ayan. So tingnan na lang natin dyan. Hopefully hindi siya magaya sa sino ba yung stocks natin na ano? Malalakas yung galaw tapos ng pullback din naman. Sina, sina RCI, di ba, na pullback din. So anyway, pag-aralan na lang natin ito bukas. Hindi man sama sa trending stocks pero ceiling pala. Oh. Malamang ito pag-uusapan bukas. Si Lode, hanap na lang tayo may volume. Wala kasi yung volume yung iba. Ayan. MRC. So may volume pa rin si MRC ha. So 6.9%, PHR 6.56. Close na gap kaya si PHR. APC, walang volume yan. AGI, 3% ba? Baka may pumasok na si kay AGI. Malit lang, 7 million net foreign buy. CNPF, 2.84%. Si RCI, nag 9% yata to kanina umaga eh. 2.49% and sino pa? May volume. HTI, 1.39 ba? Mukhang may bago na naman pipitikin na stock dito ah. Next, yung ating mga losers. Sino ba may volume? Hanap tayo. PPC. Okay, Price Corporation. Yung nag-pump nito, lumabas din siguro siya. 3 million lang. Nag-pump siya ng, wala namang bumili kasi. 12%. Ayan, so kulang. Hindi nasundan yung volume niya. Okay, tapos sino pa? Hanap lang tayo more than million yung BHI. Okay, so pullback na, 4%. Ang ganda rin ng talo na ito. Namigay ng 20% din si BHI, Double Dragon. Ayan. So, ayan, nagano na pala si Double Dragon. No? Pabalik na. So, 3.89% si Now, 3.75. Halos kainin din niya yung gains. PXP, minus 3%. Mamaya pag-usapan natin. FCG, wala. Pullback si FCG natin. GGS, SUP, pabagsak na rin. 2.22%. So, madalas lahat na makita natin, puro downtrend na. Si ABS, 1.43, hindi na nakabawi. Saka si AP, negative 1.2%. Okay, so yun po yung galawan. Majority ng ating markets, silip tayo ng konti sa US market. So refresh ko lang para makita natin yung latest na happenings. Okay. So based dito sa galawan ng ating US market, okay naman siya, no? So okay naman siya. Kaya lang yung mga AI stocks natin ayaw gumalaw. Nasdaq futures 0.24, Dow futures 0.02, malit lang. S&P 0.19%. Okay. So laglag sa sideways lang tayo sa US market. Sa European markets is mixed, no? Ayan, hindi ko din kilala itong mga European markets at FTC lang yung nababasa-basa ko. So the rest, mix, parang mix siya, no? Pero parang okay naman dito. So mamaya baka umabol na rin yung iba. Tapos dito sa Asian markets, ayan, naglag po tayo lahat, oh. So meron lang pa isa-isa na nagberde, pero majority ng Asian markets, ayan. Sama na rin tayo dito. Ano bang balita?
US futures edge up in wait for earnings. Fed meeting kick-off. Ayan. So, September pa naman yung ano eh, yung sinasabi niya na ano eh, na interest rate cuts. Pero sa Philippines, di ba? Sabi ng ating BSP governor is this August kasi hindi na masyadong persistent daw yung inflation. Okay, so pullback dito sa crypto natin. So, ang lakas kasi ng sipa niya, di ba? Sunod-sunod from mula doon sa MTGOX na issue natin, di ba? Bumalik siya kaagad sa 70K. Pero pullback muna. So, nag-drop si Bitcoin, 66K for 4% in drop. Tapos si BNB, 570 ulit, 3% in drop. And then Ethereum, 1.5% yung kanyang drop naman. To the moon ba itong mga crypto natin pagdating ni Donald Trump sa president, kung siya yung maging president, tignan natin. Pero malakas naman siya manalo, 'di ba? Dahil doon sa doon sa assassination attempt sa kanya, 'di ba? Tapos nag-giveaway si Biden. So ewan ko lang si Madam Kamala Harris kung siya yung mananalo. Kasi pag sinearch mo daw saglit i-search nga natin. Pag sinearch mo daw si Donald Trump, ang lalabas is si Kamala Harris. Totoo ba yun? Hindi naman. Sa post lang ni X yun. Ayan, so na-curious tayo dun sa post na yun. Okay, so balik tayo dito. Tignan natin yung ating individual stock. So medyo bad mood ulit yung ating mga portfolio. So after ng breakout kahapon is nag-retest sa malapit sa support, 5.13 of 5 pesos, 5.1 yung pinaka-support niya, and then yung pinapakita niya is para maaga yung resistance natin dito sa 5.5. Pero anyway, okay lang yan. Normal pullback lang siguro kasi pangit yung buong market natin. So nag-drop siya 1.5% and meron siya net foreign sale na 5.02 million. Pero tingnan natin kasi nakabalik naman siya dito sa box na to. So baka mag-retest muna tayo malapit sa support ulit. So hindi pa okay. So kailangan natin ng isa pang good candle para makita natin na dumiretso or para masabi natin na itong nabuong candle is isa sa mga flag formation para dito kay Ace N naman. So tingnan na lang natin kung medyo matuloy yung galawan natin na yan para dito kay ASN natin. So with regards sa news, wala naman masyado, di ba? Nabasa natin nung nakaraan. So aim niya is maging pinakamalaki daw na solar power provider sa Pilipinas. Ayan, hopefully matuloy o kung sino sa kanila ni SPNEC natin. So okay naman yung RSI, nasa ano pa rin naman siya, bullish level. And humahabol yung ating pinaka-MACD formation. So overall picture is bullish itong si ASN natin. Next, MRC. Sino kayo bumibili dito? Hindi ko nakita ko sinong broker yung um, namamakyaw dito kay MRC. Kasi makita mo, pangatlong araw na malakas na yung volume mo, parang gusto pa nga niyang pangatin pa for the fourth day itong si MRC. Kung volume lang pag-usapan natin. So 6.9% yung galaw and meron siyang 332K net foreign buy. So based dito sa galaw niya, makyat na siya kung hindi ko sasama tong first candle dito lang sa breakout. 20% na siya in just 2 days or 30% doon sa mga nag-TP na sa kanya. So medyo nag-resist nga siya malapit dito sa pinag-usapan natin kahapon. So dito, di ba? Malapit dito sa 0.7, 0.72 o 71 yata yung binabanggit natin sa kanya kahapon. So bullish pa rin yung nakikita natin na itsura. So support natin is siguro dito sa 0.55 levels naman. So bullish, parabolic yung RSI. So malakas yung ating galawan and parabolic din yung ating MACD formation naman. So ano ba tansya niyo dito? Tansya ko lang wala pa akong MRC kaya wala tayong bias. Tansya ko is baka meron pa kasi yung volume natin buhay na buhay. Ayan, hopefully tama tayo para yung mga nag-hold pa sa kanya is tumaas pa yung mga hawak po nila na portfolio naman. Okay? Next si GGS. So, saglit lang Sabi si Robinsons Retail Holding, okay yung earnings. Pero hindi rin siya gumalaw, no? Wala din si Robinsons. So anyway, nahirapan na talaga si GGS, hanap ulit ng support. Lumabas ulit kasi yung
10.97 million na net foreign sell natin sa kanya. So mukhang hindi pa time talaga kasi ilang araw din siyang ano na hindi maka-breakout dito, dapat breakout na nung karaan. Kung talaga medyo malakas si GGS naman natin. Okay. Yung ating RSI is below 50, yun lang. Medyo nag-bearish yung itsura niya. Tapos, ganun din, may pagka-bearish din yung itsura ng MACD. Pero open pa naman siya. So, sige, tingnan natin. Kailan kasi alam natin na weak talaga yung price action nito si GGS. Ayan, kung medyo stricto ka, medyo breakdown pa nga siya dito sa ascending triangle. So, anticipate natin, meron tayong double checking dito sa bandang 25 pesos naman. Ayan. So, no choice. Wait ulit tayo ng good sentiment para kay GGS. So, negative 2.52% and 10.87 million net foreign sell. Sabi sa comment kahapon, mataas daw yung price to earnings. Hindi naman, mababa po yung yung price to earnings niya. Kasi 9 lang eh. Ang normal natin nung kalakasan ng mga stocks natin or nung nandito sa 7K CPS is nasa 20 plus. Ayan. So, mababa yung price to earning ni GGS natin. Next, PHR. May balita na ba ulit? Nabubuhay ulit si So, nag-breakout si PHR and on the way siya para i-fill yung gap dito sa 0.7161. So, yan yung pinaka-resistance and 0.62 yung pinaka-support natin. Ayan. Nakasalisi si PHR natin na 11% kanina. So kung abot siya dito is halos 20% yung ibibigay din ni PHR natin. So buti pa yung mga no? Yung mga outlier na stocks natin na ganito na okay, hindi naman maganda yung punda pero pinipitik talaga yung mga price action nila kumpara sa mga big caps natin na tagal nating inantay, pullback ulit yung pagdating ng ghost month. So 6.56% yung galawan nitong CPHR and wala siyang net foreign buy. Next, PXP. Ano nangyari dito kay PXP? Nakalimutan na yung mga oil natin, no? So, on the way sa below, sa support. Si PXP, next support is, may strong support ba tayo dito? Malalim yung parang ayoko ilagay. Malalim yung support natin, 3.4. Kung susukatin mo yan sa current price niya, mga 7%. Pwede. So hopefully nandito sa 3.4 yung support bago lumabas ulit yung ating balita kasi sa ngayon hindi na siya flag formation kundi descending trend na yung galaw natin sa kay PXP. Nakalimutan na yata. So nag-drop siya ng 3.14% and meron siyang net foreign sell na 7.56 kn. Wala tayong malalagay muna. Parang wala tayong maramdaman kay kay PXP, pero mali mo bukas pitikin si PXP natin. Next, and then lastly si APN. So nagbi-breakdown pa rin yung price action natin. So nawala na yung mga natin yung mga analysis natin sa kanya since magkaroon siya ng breakdown dito sa bandang baba. So kung technical wise, kung lows ang usapan, higher lows pa rin naman siya. Higher lows pa rin naman siya. So tingnan natin, mali mo, nagpo-form siya ng higher low or na-break na rin pala yung yung support natin sa kanya. Okay. So anyway, hindi ko na lalagyan ng support diyan kasi bearish. Ilalagay ko yung support dito sa dulo ng kandila natin. Malapit dito sa next na higher low formation naman niya. Ayan, so kung medyo optimistic ka, hopefully mag-bounce siya. Pero mas bullish lang ako pag bumalik siya dito sa mga around 0.6 level ulit. Ngayon, more on na lang to. Antayin ko sino yung unang sasalo para kay APN natin. So nag-drop siya 3.45%. Nawala siguro may news na ilalabas to pero biglang nawala eh. Nawala yung sentiment dito kay APN. Kasi last time, di ba, nakita natin may volume siya. Okay. So balik tayo dito sa PSE market. So medyo mahina si PSE at parating na yung ghost month pero tingnan natin, malay mo mag-about face yung market natin pag binalita pagdating ng August, may isang araw pa tayo, di ba? Pagdating ng August is magkaroon ng interest rate cut sa Pilipinas. Pero ang sinasabi ng US, September pa eh. So parang very unusual naman na maunang mag-cut ng interest rate cut si o mag-cost ng interest cut si BSP.
natin. Okay po. So, abangan natin yun. Yun na lang yung abangan natin na next na catalyst ng markets. So, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group, guys. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang po Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. Okay po. So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.